May mga sagot na lumalabas lang kapag walang naghahanap sa kanila, kapag walang nakatingin. Minsan, kailangan mo lang magbukas ng maling pinto, maghanap sa isang lugar na walang kaugnayan, o basta tumayo lang ng walang ginagawa. Numero 10. Ang nawawalang lungsod ng Heraklion ay matagal nang umiiral sa mga makasaysayan alamat. Inilalarawan bilang isang dating masiglang lungsod sa sinaunang Ehipto na nawala nang tumama ang isang natural na sakuna at tuluyang nalimot at nawala. Ang lungsod, na minsan ding tinatawag na Thonis, ay isang sinaunang lungsod pantalan na itinatag malapit sa kanopik na bunganga ng Ilog Nile, hilagang silangan ng Alexandria sa dagat Mediterranean. Ito ay nabuo sa paligid ng isang sentrong templo at hinati-hati ng mga nagkakrus na kanal. Ang mga pantalan, daungan, templo at mga bahay-tore ay magkakaugnay sa pamamagitan ng mga tulay at bangka. Pagsapit ng huling panahon, ang Heraklion ay naitatag bilang isang pangunahing pantalan ng kalakalan, nagsisilbing pangunahing daungan ng pandaigdigang kalakalan at pangungolekta ng buwis. Ang mga kalakal ay dinadala sa pamamagitan ng kaugnay nitong lungsod sa loob ng lupain na ngayon ay Naucratis, isa pang pantalon na matatagpuan paakyat sa Ilog Nile. Umunlad ang lungsod mula ika-6 hanggang ika-4 na siglo BC at tinanggap ang mga mangangalakal na Griego na nagsimulang manirahan doon at itinalaga pa bilang mga tagapagtanggol ng mga pinunong Ehipsyo. Maraming tao mula sa iba't ibang kultura at pinagmulan ang nakakasalamuha sa masisiglang pamilehan. Bagamat mahusay ang pagpapatakbo nito, hindi kinaya ng Heraklion ang mga panganib at epekto ng likas na kalamidad. Sa paglipas ng panahon at mga siglo ng lindol, tsunami at pagtaas ng antas ng dagat, unti-unting humina ang lungsod at pagsapit ng 101 BC. Matapos ang isang malaking pagbaha na pinaniniwalaan ng mga historiador, ang sentrong isla kung saan itinayo ang Heraklion ay bumigay dahil sa liquefaction ng lupa. Iniwan ng mga mamamayan ang lungsod habang nagsimulang gumuho at mahulog sa tubig ang mga gusali. Pagsapit ng ika-8 siglo AD, ang anumang natira rito ay lumubog sa ilalim ng tubig at nanatili sa sahig ng dagat. Nawala na ito sa paglipas ng panahon at nanatili na lamang sa malabong alaala at mga sumunod na kwento. Matagal nang sinubukan ng mga modernong arkeologo na hanapin ang mga labi ng Heraklion. Ngunit hindi sila nagtagumpay dahil sa buhangin at mga debris na tumakip sa mga natira. Sa loob ng susunod na 12 taon, ang lungsod ay naiwan na hindi nagalaw, hindi na istorbo at napreserba sa ilalim ng dagat hanggang sa taong 2000. Noong taong iyon, isang Pranses na arkeologong nagsasaliksik sa ilalim ng dagat, si Frank Godiot, ay nagsasaliksik sa Aboukir Bay sa Ehipto. Hinahanap niya ang nawawalang armada ni Napoleon noong 1778, ngunit sa halip ng mga barkong pandigma, may natuklasan si Godiot na mas kahanga-hanga pa. Nadiskubre nila ng kanyang grupo ang mga dambuhalang batong estatwa ng mga Diyos ng Ehipto, mga gintong barya, sinaunang barko, mga angkla at mga guho ng templo. Matapos ang natuklasang ito, nakipagsanib-puwersa ang grupo sa Ministry of Antiquities ng Ehipto at sinuri ang lugar gamit ang side-scan sonar, sub-bottom profilers, satellite positioning, at iba pang hindi mapanirang makabagong teknolohiya. Sa huli, nagawa nilang kumpirmahin ang isang kamangha-manghang bagay. Ang Heraklion ay hindi lang pala puro mahika at mga alamat. Ang mga labi ng sinaunang lungsod pantalan ay nakaligtas sa pagkawasak at napanatili sa libingan nito sa ilalim ng dagat sa loob ng maraming siglo. Isang maliit na bahagi lamang na nasa loob ng lawak na 6 na milya por 9 na milya ang natuklasan. Nagpatuloy ang pagsisiyasat sa lugar na diskubre ang mas marami pang kayamanan at bagong impormasyon na hindi pa alam ng makabagong arkeolohiya. Ilan sa mga artepaktong nakuha mula sa kamangha-manghang lugar na ito ay kinabibilangan ng mga ingrandeng templo, alahas, barya, mga bagay para sa ritual at mga keramika na lahat ay nagpapakita ng kagandahan at karangyaan ng lungsod. Bawat bagong tuklas ay nagpapalawak sa ating kaalaman tungkol sa araw-araw na buhay sa Heraklion. Mahigit sa 700 sinaunang angkla ang natagpuan doon at hanggang 5 natukoy na mga barkong lumubog ay natagpuan na mula ika-6 hanggang ika-3 siglo BC na nagsisilbing patunay sa dami ng aktibidad sa dagat na naranasan ng Heraklion. Ipinapakita ng mga numerong ito kung gaano kasigla ang daungan noon. Kabilang sa mga natuklasan ay isang sinaunang Griegong barkong pandigma na pinaniniwalaan ng mga eksperto na nakadaong sa baybayin ng lungsod nang gumuho ang isa sa mga templo. Isang complex na libingan ng mga Griego mula ika-4 na siglo BC ang natagpuan din dito na nagbibigay sagot sa mas marami pang tanong tungkol sa pananakop ng mga Griego sa Ehipto. Bilang Siam, ang Great Train Robbery noong 1963 ay isa sa mga pinakatanyag na magkasaysayang krimen sa kasaysayan ng Britanya. Noong Agosto na yon, isang grupo ng mga masusing kriminal ang umatake sa isang Royal Mail train na naglalakbay mula Glasgow papuntang London. Ang mga magnanakaw ay nakatakas na may mahigit 2 milyong libra na katumbas ng higit sa 60 milyong libra sa pera ngayon. Ang pagnanakaw ay napakagaling na naiplano at maraming hakbang ang ginawa upang matiyak na madadala nila ang mga nakulimbat at makatakas ng hindi nahuhuli. Ngunit nagkamali ang grupo nang iwan nila ang ilang mga bakas ng kanilang mga daliri habang tumatakas mula sa kanilang pinagtataguan.
Nagsimula ang Great Train Robbery ilang buwan bago ito nang makatanggap ng impormasyon ang mga kriminal mula sa mga Ulstermen na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikilala. Sa mga unang oras ng umaga, nagsimula ang planadong pag-atake. Nagsimula ito ng pakialaman ng mga kriminal ang mga signal ng rile sa Sears Crossing malapit sa Ledburn. Huminto ang tren at sinamantala ng mga tulisan ang pagkakataon para umatake. Agad na na-neutralize ang konduktor ng tren at napasuko ang natitirang mga tauhan. Pagkatapos, tumakas ang grupo dala ang mga package na mataas ang halaga, kabilang na ang malaking halaga ng perang cash. Matapos ang matagumpay nilang plano, nagtago ang organisadong grupo ng kriminal sa kanilang taguan, ang Leather Slade Farm sa Buckinghamshire. Dito sila nagpapahinga, kinahati ang kanilang pera, naghahanap ng ligtas sa taguan para dito at pinaplano ang susunod nilang hakbang. Habang nipapalami sila, sinusundan na sila ng mga pulis at papalapit na sa kanilang kinaroroonan. Ilang araw matapos ang pagnanakaw, napilitan ang grupo na iwanan ang kanilang taguan at tumakas iniwan ang lahat ng kanilang ari-arian habang sila ay umaalis. Ang bahay bukid ay naging imbakan ng ebidensya kung saan naiwan ang mga damit, kumot at iba pang personal na gamit ng mga kriminal. Isang bote ng ketchup at isang Monopoly board ang naging tahimik na susi sa paglutas ng krimen at sa pagkakahuli ng mga gumawa nito. Parehong puno ng mga fingerprint ang dalawang bagay na ito at ang mga hindi sinasadyang bakas na ito ang naging daan sa pagkakaaresto at pagkakahatol ng karamihan sa mga miyembro ng grupo. Kinuha ng mga investigador ang lahat ng fingerprint at iba pang palatandaan na maaari nilang makuha. Pagkatapos, ikinumpara nila ang mga fingerprint na ito sa mga fingerprint na nakafile na sa pulisya. Isa-isa, natukoy, natunton at naaresto ang mga miyembro ng grupong kriminal na ito. 13 lalaki ang natunton, naaresto at nahatulan at ang kanilang mga fingerprint sa Monopoly board ay naging malaking tulong sa prosekusyon. 2 pang lalaki ang natuntun din, ngunit hindi sila kinasuhan dahil kulang ang ebidensya para hatulan sila. Ang mga pinuno ng grupo ay makakatanggap ng 30 taon sa kulungan para sa kanilang mga krimen. Kabilang sa mga nahatulan ay sina Gordon Goody, Charlie Wilson, Bruce Reynolds, Buster Edwards, Roy James, Roger Cordery, Jimmy White, Tommy Wisby, John Dolly, Jim Hussey, Ronnie Biggs, at Bob Welch. Wala ni isang bahagi ng minakaw nilang pera ang nabawi at ilang miyembro ng buong organisadong grupo ay nananatiling hindi pa nakikilala. Numero 8. Ang SS Gothenburg ay isang steamship na may bakal na katawan mula pa noong 1800. Ito ay itinayo sa Inglaterra noong 1654 at nagpapanatili ng ruta sa pagitan ng lugar ng kapanganakan nito sa Sweden hanggang 1862 nang ito ay muling itinatag sa Australia. Doon, ang barko ay namahala sa Tasman Sea hanggang 1873. Noong taong iyon, muling itinayo ang Gothenburg sa Adelaide sa isang pagsisikap na magpapalaki sa kapasidad ng kargamento at akomodasyon ng mga pasahero nito. Ang muling pagtatayo ay nagresulta sa halos 200 talampakan ang haba, 28 talampakan ang lapad, at may gross register tonnage na 737. Noon, Nobyembre, 1874 sa gitna ng Gold Rush, ilang ulit na bumiyahe ang Gothenburg sa pagitan ng Adelaide at Port Darwin, ang pinakamalayon himpilan nito. Ayon sa nakagawian, noong ika-16 ng Pebrero, 1875, ang barko na pinamumunuan ni Robert Augustus Pierce umalis sa pantalan ng Port Darwin patungong Newcastle bilang huling destinasyon na may ilang hintuan sa daan. Si Pierce, isang lalaking may maayos na pamumuhay at lubos na iginagalang ng kanyang mga kasamahan, ay inutusan na gamitin ng husto ang bilis ng Gothenburg at yun nga ang kanyang ginawa. Sa 98 na pasahero at 37 na tripulante, nagsimula ang barko sa isang paglalakbay na tatagal ng ilang araw. Sa unang 3 araw habang papunta ito sa Somerset sa Cape York, maganda ang panahon. Ngunit sa ika-4 na araw, napakalakas ng hangin at ulan kaya napilitan ng barko na maglagay ng ballast. Nagangkla ito sa Somerset, ngunit sobrang lumala ang kondisyon kaya naputol ang parehong kadena ng angkla. Noong ika-23 ng Pebrero, sobrang lumakas ang bagyo kaya natakpan ng mga ulap ang araw. Sa kabila nito, nagpatuloy ang Gothenburg lampas ng Cooktown, patungong timog sa palalang kondisyon. Nakarating ito noong araw na iyon sa isang malalim na lagusan ng tubig sa pagitan ng baybayin ng Queensland at ng Great Barrier Reef, isang lugar na magbibigay ng kaunting proteksyon mula sa bukas na dagat. Gayunpaman, ang mga bahurang hindi nakatala sa mapa nito ang magiging dahilan ng kapahamakan ng paglalakbay na ito. Noong gabi ng ika-24 ng Pebrero, nakataas ang mga pangunahing layag at umaandar ng todo ang mga steam engine. Sumulong ang Gothenburg patungo sa panahong halos mala-siklon. Ang mahinang visibility at hindi inaasahang pagbabago ng direksyon ang naging sanhi ng pagkawasak ng SS Gothenburg. Alas 7 ng gabi, bumangga ito sa isang bahagi ng Great Barrier Reef ilang milya na lang mula sa Halburn Island. Mababa ang tubig noon at ang barko ay napadikit ng mataas sa ibabaw ng bahura. Sa loob ng ilang oras hanggang alas 3:30 ng madaling araw noong ika-25,
Malalaking pagsisikap ang ginawa upang mailigtas ang barko. Ngunit sa huli, napilitan ang mga pasahero at tripulante na gumamit ng mga life raft upang makatakas. Pagsikat ng araw noong umagang iyon, tanging mga palo na lang ng barko ang nakalitaw mula sa tubig. Kahit na naikwento ng mga nakaligtas ang eksaktong lokasyon kung saan nabangga ang barko, wala nang sumunod na paglalakbay ang nakahanap dito at nanatili itong isang maalamat na misteryo mula noon hanggang sa dumating ang 1967. Halos 10 dekada ang lumipas nang 3 mangingisdang may sibat ang aksidenteng may natuklasan. Noong taon na yon, sina Peter Rebollo at ang kanyang mga kaibigan ay naningisda gamit ang sibat sa baybayin ng Queensland sakay ng maliit na bangka nang mapansin nila ang kakaibang bagay na nakausli mula sa tubig. Maraming beses na silang mangingisda roon noon, ngunit hindi pa nila napansin ang nakausling yon. Nang kanilang usisay na tusukin ang bagay sa ilalim, tumunog ang bakal at napagdanto nilang nakatagpo sila ng mga labi ng barko. Ipinaalam sa mga historiador at eksperto ang natuklasan at nagpadala ng mga profesional na maninisid upang imbestigahan ito. Ilang mga palatandaan ang lumitaw agad. Kabilang na ang isang inukit na bao ng pagong na may mga pangalan ng mga nakaligtas sa pangyayari. Nanggunguna sa listahan ng pamagat na pagkawasak ng SS Gothenburg. Numero 7. Si Margaret J. Prophet ay ipinanganak noong 1958 at nagtapos sa Harvard University noong 1980 kung saan siya ay nag-aral ng pilosopiyang pampulitika. Nag-aral din siya sa Universidad ng California kung saan nakuha niya ang kanyang bachelor's degree sa pisika. Noong 1974, bumalik siya sa pag-aaral upang mag-aral ng matematika sa Universidad ng Washington kung saan nakatanggap siya ng scholarship mula sa Departamento ng Astronomiya. Sa panahong ito, si Margaret ay nakikilala na rin sa media matapos manalo ng MacArthur Fellowship at gumawa ng isang teorya tungkol sa bagong pananaw sa mga reproduktibong daanan ng mga mammal. Ilang mga media outlet tulad ng Scientific American, Time at People Magazine ay tinawag ang 35 taong gula na si Margaret bilang isang kakaibang henyo sa aga. Kahit na wala siyang porma na pagsasanay sa biolohiya, itinuturing si Margaret bilang isang biologong evolusyonaryo na mas lalo pang sumikat matapos niyang ilathala ang kanyang mga natuklasan tungkol sa papel ng teorya ni Darwin ng ebolusyon sa regla, morning sickness at minga allergy. Ayon kay Margaret, ang mga proseso nito ay paraan ng katawan para alisin ang mga pathogen at carcinogen. Medyo kakaiba, si Margaret ay naging hindi na mamalayang sentrong tauhan sa isang kakaibang misteryo nang bigla siyang nawala at hindi lang sa mata ng publiko, tuluyan siyang naglaho. Hindi masyadong naibalita ang pagkawala niya dahil ang nangyari sa kanya ay hindi kasing simple na narito siya ngayon tapos biglang nawala kinabukasan. Ito ay unti-unti gaya ng natuklasan ng dati niyang kaklase sa physics na si Mike Martin. Noon, 2009, nakita ni Martin ang gawa ng dati niyang kaklase at nauwi siya sa paggugugol tungkol sa kanya. Ang natuklasan niya ay isang halos walang laman na Wikipedia page na walang mga bagong updates at may ilang usapan tungkol sa kasalukuyang kinaroroonan niya. Doon niya sinimulang subukang hanapin siya at nadiskubre na si Margaret ay pinutol ang ugnayan sa kanyang pamilya noong 2002 at unti-unti na ring lumalayo sa pakikipag-ugnayan sa mga katrabaho, kaibigan at lahat ng iba pa. Ito, natuklasan ni Martin ay isang sinadyang pagkawala. Pero halos ito lang ang natuklasan ni Martin. Noong huling bahagi ng 2004 at unang bahagi ng 2005, tuluyang lumamig ang mga bakas. Sa pagitan ng 2 taon na ito, nag-alala na ang mga mahal niya sa buhay para sa kanyang kalagayan, natatakot na baka natatalo na siya sa laban sa sakit sa pag-iisip. Noong taon na iyon, inireport ng ina ni Margaret na si Karen ang paggawala ng kanyang anak sa pulisya ng Cambridge at kumuha ng pribadong investigador sa pag-asang matagpuan siya. Ang pag-asang makita siya ay unti-unting nawala hanggang sa dumating ang 2012 ng isang hindi inaasahan tuklas ang lumutas sa kakaibang misteryong ito. Ayon sa ulat, si Martin na siyang naglalatala ng paghahanap kay Margaret ay nakatanggap ng email mula kay Karen na nagsasaad na nakipag-ugnayan na sa kanila ang nawawalang babae. Isang tao na kamakailanman ay nakilala si Margaret ang nag-search ng kanyang pangalan sa Google at natagpuan ng artikulo ni Martin na nagsasabing hinahanap siya ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Ipinasa ng taong iyon ang impormasyon kay Margaret na buhay at maayos pa rin. Kalaunan, nakipag-ugnayan siya sa kanyang mga mahal sa buhay at ipinaliwanag na hindi niya alam na siya ay nawawala o na may mga taong naghahanap sa kanya. Ipinaliwanag niya na siya ay nakararanas ng pisikal na sakit mula sa hindi tinukoy na dahilan at nagpasya siyang lumayo upang hindi makaabala ng iba dahil sa kanyang karamdaman. Dahil sa karamdaman na ito at mga sumunod na pinsala, hindi na siya nakapagtrabaho at mula noon ay namuhay na siya sa kahirapan sa Boston, Massachusetts. Nagkataon lang, may isang tao na nakakita sa kanya at nagpasya na suriin ang impormasyon tungkol sa kanya at napagtanto na siya pala ay isang nawawalang tao. Kung wala ang simpleng bagay na yon, maaring hindi na natagpuan ni Margaret ang kanyang daan pauwi sa kanyang pamilya sa Southern California. Numero 6. Ang USS Perch ay isang porpoise-class na submarino na nagsilbi noong ikalawang digmaang pandaigdig. Bago sumiklab ang digmaan, ang Perch ay bahagi ng Pacific Fleet ng Estados Unidos matapos sumali sa Submarine Squadron 6 noong 1937. Isang taon nang lumipas, siya ay naatasan sa pagsasagawa ng survey para sa Aleutian Islands. Noon, 1939, bumalik siya sa fleet sa kanilang paglalakbay papunta sa silangang baybayin ng Estados Unidos.
Noong Oktubre, nagtungo si Perch papuntang Maynila sa Pilipinas at naging punong barko ng dibisyon. Noong 1940 sa pagsiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig, si Perch ay nagpalipas ng unang 2 buwan na nakaistasyon sa Pilipinas at Dutch East Indies, pinoprotektahan ng mga lugar mula sa pananakop ng mga Hapones. Sikat ito sa pagpapalubog sa barkong transportasyon ng Hapones na Nojima Maru at nakaranas pa ng maraming ganitong pangyayari habang ginagamit ito na tumagal hanggang 1942. Sa mga unang buwan ng huling labanan nito, matatag na lumaban ang submarino laban sa mga Hapones na kagagaling lang sa kanilang pag-atake sa Pearl Harbor. Sinimulan nilang sakupin ang malaking bahagi ng mga teritoryo sa Timog Silangang Asya at nakaamban ang pananakop sa Java. Si Perch at ilang iba pang Amerikanong submarino ay ipinadala sa lugar upang subukang pigilan ang pananakop. Noon, Marso 1942, lumitaw ito sa ibabaw ng dagat ilang milya bago marating ang Surabaya, Java at sinimulan nitong atakihin ang konvoy ng mga Hapones. Bago nito matapos ang misyon, gayunpaman, si Perch ay nasalubong ng 2 destroyer, sina Amatazaki at Hazukazi. Natuntun ng mga taga-masid sa barko ang submarino at nagpaputok ng 32 bala ng kanyon. Napilitan si Perch na mag-crash dive na sa una ay mukhang naging matagumpay. Agad silang pumwesto para sa posibleng pag-atake sa mga destroyer. Ngunit nang sumilip sila sa periscope, nakita nilang naghahanda ang mga ito para sa isang pag-atake gamit ang depth charge. Umasa si Perch na mapapalubog niya kahit isa sa kanila bago maisagawa ang pag-atake, kaya umakyat siya ng 70 talampakan. Pero huli na ang lahat. Parehong nasa ibabaw na ni Perch ang 2 destroyer at nagulog ng 12 depth charge. At ang submarino ay naiwan na may malalalim na pinsala at labis na nasira. Sa kabila ng matinding pinsala, nakaligtas ito at ipinagpatuloy ang misyon, umaasang makakaatake ng mga barkong Hapones. Ngunit muli itong namataan ng 2 destroyer. Isa pang pag-atake gamit ang depth charge ang sumira sa propulsion system at nanatiling hindi gumagalaw si Perch sa ilalim ng tubig. Nang muling lumitaw sa ibabaw, ang mga tripulante ay kinuha ng isa sa mga destroyer ng Hapones, ang Kuchyo, at dinala sa mga kampo ng bilangguan sa Dutch East Indies na kakasakop lang nila. Si Perch ay lumubog kalaunan sa sahig ng dagat kung saan ito nanatiling nawawala sa loob ng mga dekada. Naging isa na namang nakakabahalang misteryo sa dagat. Tumagal ang misteryong iyon hanggang Nobyembre 23, 2006 nang may hindi inaasahang natuklasan noong araw ng pasasalamat. Isang internasyonal na grupo ng mga maninisid ang sakay ng MV Empress at kasalukuyang naghahanap ng ibang nawawalang barko. Hinahanap nila ang labi ng British heavy cruiser na HMS Exeter na nawala sa Java Sea at sa paligid ng Bawean Island. Umasa ang grupo na makakakuha sila ng mga larawan ng nasirang barko. Ngunit sa halip ay natagpuan nila ang nakatayong kasko ng USS Perch. Kinunan nila ng larawan ng plaque ng tagagawa ng nawawalang submarino na malinaw na nagpapatunay na ito nga ang submarinong nawawala sa loob ng maraming taon. Numero 5. Ang Galenic Corpus ay isang koneksyon ng karamihang mga tekstong medikal na iniugnay kay Galen, ang Griegong manggagamot, siruhano at pilosopo noong ikalawang siglo. Si Galen ang may hawak ng record sa paggawa ng pinakamaraming akda kaysa sa sinumang may akda noong sinuunang panahon. Ang kanyang mga ensiklopedia ay naglalaman ng detalyadong impormasyon tungkol sa lahat ng may kinalaman sa larangan ng pisyolohiya, patolohiya at parmasyolohiya. 5 tomo, kabilang ang Galena ay Librorum, ay nanatili sa pangangalaga ng Marsh Library sa Dublin kung saan naroon na ito mula pa noong 1701. Mahigit 100 taon na ang nakalipas. Noong 1912, isang natatanging aklat mula sa koleksyon ang bigla na lang nawala na nag-iwan ng lungkot dahil marami sa mga akda ni Galen ang nawala na sa paglipas ng panahon. Ayon kay Dr. Jason McElligott, ang partikular na edisyong ito ng tomo ay naimprenta sa Switzerland noong 1538 pa. Sinasabing naglalaman ito ng ilan sa pinakamahalagang kaalaman sa medisina tungkol sa anatomya, pisyolohiya, pagsusuri at paggamot. Ngunit sa loob ng maraming siglo, ang akdang ito ay nawala, naglahos sa mundo ng mga eskular, dala-dala ang lahat ng mahahalagang impormasyon iyon. Noong panahong nawala ito, wala pang mga backup o pamantayang sistema ng panpepreserba. Ang isang aklat ay basta na lang naroon, maliban na lang kung muling isinusulat para sa pamamahagi. Sa kaso ng Galena Librorum, ito ang orihinal, ang nag-iisang kopya sa aklat. At noon, 1912, ito ay tinukoy bilang isang nawawalang piraso ng kaalaman. Noong 2012, dayunpaman, isang hindi inaasang sinag ng pag-asa ang lumitaw nang halos lahat ay nakalimot na sa mga nawawalang gawa ni Galen. Noong taon na iyon, isang abogadong taga-Dublin ang pumasok sa Marsh Library, dala ang halos 500 taong gulang na aklat. Maayos itong binalot sa diaryo at mukhang maayos pa ang kalagayan. Ipinaliwanag ng abogado na nakuha niya ito sa isang junk shop habang bumibili siya ng antigong salamin. Ibinenta sa kanya ang libro sa halagang €90. Sa hindi malamang dahilan, naginala ang mamimili at dinala niya ito sa aklatan kung saan may sinabi sa kanya na kamangha-mangha. Yung lumang librong nabili niya ay isa pala sa mga matagal nang nawawalang akda na iniuugnay kay Galen. Nagulat ang mga staff sa aklatan na makita nilang ang Galena Librorum ay nasa napakagandang kondisyon. Ipinahayat nila kung gaano sila kasaya na naibalik sa kanila ang mahalagang aklat at muling nabuo ang 5 bahagi ng tomo.
Ang nananatiling hindi alam ay kung bakit nawala ang aklat sa simula pa lang at kung sino ang nag-ingat nito sa loob ng maraming taon. Sa isang himala, nakaligtas ito sa paglipas ng panahon na ipasa mula sa isang tao patungo sa iba at kahit napunta pa sa isang junk shop. Numero 4. Ang Holland V ang ikalimang dagdag sa mga eksperimental na submarino ng Holland class na nakatakdang nilunsad noong Unyo, 1902. Ito rin ang huling submarine sa klase na ito na sinure para sa posibleng paggamit ng Royal Navy ayon sa utos ng British Admiralty. Ang Holland V ay naging isa sa mga unang submarino na tinanggap sa Navy. Ang Holland V ay isang single-hull na sasakyang dagat na may sukat na mahigit 63 talampakan ang haba. May dala rin itong isa sa mga pinakaunang periscope. Naglingkod ang Holland V kasama ang Holland 3 na parehong inilunsad sa serbisyo noong Enero 1903. Gayunpaman, sa panahong ito, itinuturing ng Laos ang Holland class nang magsimulang lumabas sa merkado ang mga submarinong A-class. Lalo pang na-demote ang mga submarino ng Holland class noong Marso nang maganap ang isang demonstrasyon para kay Kapitan Reginald Bacon sa Stokes Bay na nauwi sa pagsabog ng isa sa 5 submarino. Ang Holland V kasama ang iba pa ay ibinaba na lang sa papel ng pagtatanggol sa daungan at pagsasanay. Matapos ang isang pagpapakita ng fleet noong 1909, tinanggal ng media ang dating bansag na karapat-dapat sa paglalayag ng buong klase. Lalo pang pinagtibay ang pahayag, 1 taon matapos nito nang sumadsad ang Holland V sa katubigang kinaroroonan ng Royal Navy Submarine Service. At pagsapit ng 1912 na pagdesisyonan na dapat nan ipasira ang lahat ng barkong Holland class. Noong taon na yon, itinakda ng sirain ang Holland V at ito ay hinihila papunta sa Sheerness. Habang nasa biyahe, nagkaaberya at lumubog ang barko malapit sa Royal Sovereign Lighthouse sa Sussex, England. Dahil nakatakta naman talagang sirain ang submarino, wala talagang nagabala na hanapin ito matapos itong lumubog. Bihirang maisama ang kwento sa mga misteryo ng dagat at hindi rin ito gaanong kilala ng publiko. Kaya naman, nakalimutan na ang Holland V. Nagbago lang ito nang may isang di sinasadyang pagkakatuklas na naglantad sa misteryong iyon. Noong 1975, isang diver mula Kent na si Jerry Dowd ang nagsasagawa ng kanyang karaniwang pagsisid nang madiskubre niya ang isang lumubog na barko. Ang submarino ay nakatayo ng tuwid sa ilalim ng dagat. Medyo buo pa, kahit na ito ay naging biktima ng ilegal na pagbabaklas para sa metal. Hindi masyadong pinansin ni Dowd ang kanyang natuklasan o hindi man lang sa loob ng ilang taon. Noong 2001, nabanggit niya ang kanyang kakaibang natuklasan sa isang eksperto sa submarino, si Dr. Enos McCartney. Sa parehong taon, nagpunta si McCartney sa lugar at sinuri ang pinangyarihan kasama ang Archaeological Diving Unit. Mas napadali ang operasyon dahil sa sonar scanning at nakumpirma ng grupo ang huling kinalalagyan ng halos hindi kilalang nawawalang submarino na Holland V. Numero 3. Marahil, isa sa pinakatanyag na larong Australian football kailanman ay nilaro noong unang digmaang pandigdig. Ang tanyag na kaganapan ay naitala bilang unang pagkakataon na may formal na laro ng Australian football na nilaro sa labas ng Australia at ito ay isinagawa bilang pangangalapondo para tulungan ang British at French Red Cross. Naganap ito sa Queen's Club sa Kensington, London noong ika-28 ng Oktubre, 1916. Ipinurmote ito bilang unang exhibition game ng Australian football sa London. Ang laban ng football ay pinantagisan ng 2 kuponan ng mga Australianong sundalo na nakaistasyon noon sa UK. Ang isa ay ang kuponan ng Australian Training Units at ang isa pa ay ang kuponan ng 3rd Australian Division. Ang mga miyembro ng parehong kuponan ay pawang mahuhusay na manlalaro ng football at karamihan sa kanila ay naglaro na ng senior football bago sila sumali sa serbisyo. Ang nagwagi ay ang kuponan ng ikatlong Australian Divisional na tinado ang kuponan ng Australian Training Units 36. Nasa pagitan ng 3,000 at 6,000 mga manonood ang dumalo. Pagkatapos ng laro, si Gerald Brosnan, isang dating kampiyon ng Fitzroy at Geelong, ay sumulat na isang artikulo para sa pahayag ng Melbourne, The Winner, kung saan inlista niya ang laban ng football at ang kampeon. Sa artikulo, isinama ni Brosnan ang isang larawan na nagwaging kupunan, kalakip ang listahan ng mga malalaro. Isa sa kanila ay tinukoy niya si C. Armstrong mula sa Geelong at tinawag niya itong Charlie, ang blonde na malalarong depensa. Sa bawat sumunod na kasaysayan tala, paulit-ulit na binabanggit ang pangalang Charlie Armstrong, ngunit may ilang mga mahiling na nakatuklas ng isang misteryo tungkol sa partikular na taong ito. Sa pagsisikap na alamin pa ang tungkol sa mga malalaro, natuklasan na walang Charlie Armstrong na kailanman ay naglaro sa isang laro ng football sa London noong 1916. Ang mga litrato ni Charlie ay hindi rin tumutugma sa alinman sa mga manlalaro ng kupunan sa mga larawan ng football ng tanyad na laban na iyon. Ang mga tanong tungkol sa pagkakakilanlan ng sundalo ay nagpatuloy ng maraming taon hanggang sa isang masugid na kolektor na nagsasaliksik tungkol sa misteryong ito ay nakatuklas ng di sinasadya. Habang naghahanap ng pangalang Charlie Armstrong, isang resulta para sa O. Armstrong ang lumitaw at siya ay nakalista bilang miyembro ng Barwon Football Club at naglaro siya ng ilang laro sa Geelong.
Ang mga sumunod na pagsasaliksik tungkol sa partikular na resultang ito ay nagbunyag ng pangalang Oswald Robert Armstrong o Ozzy gaya ng tawag sa kanya ng marami. Natuklasan ng mananaliksik na si Ozzy ay naglaro ng 3 laro sa Geelong noong 1915 at sa Barwon mula 1914 hanggang 1915. Noong 1916, sumali siya sa hukbong sandatahan at bumalik sa paglalaro ng football sa Barwon makalipas ang 3 taon. Ang mananaliksik na nagkataong nakatuklas nito ay ikinumpara ang mga litrato ni Ozzy Armstrong sa Pioneer Exhibition Game ng Australian football, lalo na kung iahambing sa taong tinutukoy na si Charlie. Ito ay isang perpektong pagtutugma. Ang sundalo sa larawan ay malin na kilala, ngunit merong isang Charlie Armstrong na nakalista sa mga talaan ng serbisyo sa digmaan kasama si Ozzy. Ngunit magkaiba ang kanilang itsura at si Charlie ay hindi naman kasali sa football match noong 1916. Si Ozzy Armstrong iyon, ang Australian rules footballer na naglaro para sa Victorian Football League at naglingkod sa ibang bansa kasama ang AIF kung saan siya ay nahuli ng mga Aleman at naging bilanggo ng digmaan bago siya nailigtas. Pangalawa, nung huling bahagi ng panahong klasika, isang sasakyang dagat na may modernong pangalan lamang, Mosos, ang nagsilbing komersyal na barko. Naglayag ito noong ikatlong sangkapat ng ika-4 na siglo BC, ngunit malamang na itinayo ito bago pa yon. Ang malawak nitong kargamento ay puno ng mga amphorae, mga tapayang may 2 hawakan na ginagamit sa pagdadala ng alak, langis ng oliba o butil. Sa pagkakataong ito, mamahaling alak ang inilipat sa buong Mediterranean. Karamihan sa mga amphorae noong panahong ito ay iniugnay sa Chios, isang isla sa Gresya. Noong 2006, ang mga maninisid para sa libangan ay pumunta sa tubig sa timog baybayin ng ngayon ng Mosola sa Cyprus. Iniisip nilang maglalangoy at mag-e-explore lang sila gaya ng dati. Ngunit sa halip ay natagpuan nila ang sagot sa isang matagal ng tanong sa kasaysayan. Ang pagkakatuklas ng kahanahangang na preserbang barko na halos hindi nagalaw sa loob ng maraming siglo, naging kauna-unahang barkong lumubog ng ganong uri. Iniugnay ito sa huling bahagi ng panahong klasikal na natagpuan sa timog silanggang Mediterranean, sa lalim na kayang abutin ng mga diver para magsagawa ng masusing pagsusuri. Ang hindi inaasahang pagkakatuklas na ito ay agad na umagaw ng atensyon ng mga arkeologo at mga historiador na nakakita ng potensyal ng barkong lumubog upang punan ang mga puwang sa ating kaalaman tungkol sa sinaunang kalakalan at paglalayag. Ang lugar ay agad na itinakda para sa sistematikong eksplorasyon at pag-aaral. Ang lumubob na barkong Musos ay mabilis na naging isang mahalagang labi ng kasaysayan na may siyentipikong kahalagahan at nagbibigay liwanag sa mga misteryo ng sinaunang mga ruta ng dagat at ugnayan ng kalakalan sa pagitan ng mga tao sa Aegean at mga komunidad sa timog silangang Mediterranean. Ang malaking halaga ng mahahalagang kargamento sa barko ang nagbigay daan sa Departamento ng mga Antigwidad at sa koponan ng Universidad ng Cyprus upang maunawaan ang ugnayang pang-ekonomiya sa pagitan ng Cyprus at ng mundo ng Aegean. Habang ang mga paghuhukay ay nabunyag ng maraming impormasyon tungkol sa kargamento ng barko, mga mandaragat at mga koneksyon, nakatuklas din sila ng tila mas advanced na sinaunang mga teknik sa paggawa ng barko. Natuklasan ng mga mananaliksik na parehong ginamit ang mortise at tenon joints at mga panali sa paggawa nito. Ang kombinasyong ito ay nagbigay diin sa pag-unlad ng mga teknik sa paggawa ng barko sa silangang Mediterranean at kung paano naging mahalaga ang mga pamamaraan ng mga Griego at Phoenician sa ebolusyon nito. Ang mga resulta ng mga pagsisiyasat na ito ay patuloy na nagbibigay liwanag sa ating pag-unawa sa palitan ng teknolohiya noong panahong iyon. Ang patuloy na pananaliksik ay nagdulot ng malaking kasabikan sa komunidad ng mga arkeologo dahil bawat bagong tuklas ay nadaragdagan ng sama-samang kaalaman kung paano gumalaw ang mga tao, kalakal at ideya sa dagat libu-libong taon na ang nakalilipas. Ang nagkataong pagsisid at di sinasadyang pagkakatuklas ay nagbukas ng dating nakasarang pinto sa kasaysayan ng Cyprus. Simula noon, ito ay naging isa sa pinakamahalagang proyektong pang-arkeolohiya sa ilalim ng dagat ng bansang isla. Ngayon, mas marami na tayong nalalaman tungkol sa sinaunang kalakalan, paglalayag at paggawa ng barko sa sinaunang mundo. Ang Mosos Shipwreck ay parang isang time capsule na nagpreserba ng ebidensya ng mga tao, teknolohiya at mga network ng kalakalan na nag-uugnay sa mundo ng Mediterranean. Marami pang aspeto ng lugar ang patuloy na pinag-aaralan at patuloy na nakakahanap ang mga eksperto ng maliliit na detalye na nagbibigay ng mas malawak na larawan. Numero 1. Ang pagkawala ng isang mamamahayag o police beat reporter na si Jody Roberts ay isa sa mga pinakakakaibang kaso ng nawawalang tao sa kasaysayan ng Amerikanong pamamahayag. Si Jody ay iginagalang bilang isang masipag na tao na dedikado sa pag-uulat ng mga kwento tungkol sa pagpapatupad ng batas, kabilang na ang mga mahihirap na kaso. Ika-28 ng Mayo, 1985, iyon nang ang 27 taong gulang na reporter na noong panahong iyon ay nagtatrabaho para sa News Tribune sa Tacoma, Washington, ay hindi nakipagkita sa isang kasamahan para sa isang assignment sa Pacific Lutheran University at idineklarang nawawala di nagtagal. Ang kanyang kotse ay natagpuang inabandona sa paradahan ng isang opisina ng pahayagan. Ilang araw na siyang hindi nakikipag-ugnayan sa kanyang pamilya, mga kaibigan o mga kasamahan, kaya't nag-aalala ang kanyang mga mahal sa buhay para sa kanyang kalagayan. Lalo pang nakakabahala ang pagkawala niya dahil noong panahong iyon, inuulat niya ang isang delikadong istorya ang katiwalian sa gobyerno. Kasangkot din siya sa mga isinasagawang investigasyon tungkol sa Green River homicides na noon ay patuloy pa ring iniimbestigahan.
May alegasyon din na ilang buwan bago siya mawala, tinatakot si Jody na isang opisyal matapos magsimulang mag-imbestiga ang mamamahayag tungkol sa umano'y paggamit ng mga kontroladong substansya ng isang mataas na ranggong kapitan ng Pierce County Sheriff's Department. Dahil sa mga pangyayaring ito, napag-iisipan ng mga investigador ang posibilidad na may naganap na krimen. Sa sumunod na dekada, nanatiling hindi maipaliwanag ang kanyang pagkawala na nagbunga ng iba't ibang tsura habang maraming tao ang nagtangkang buuin kung ano ang maaaring nangyari sa kanya. Samantala, 5 araw matapos mawala ang mamamahayag, isang babae ang natagpuang paggala-gala sa Aurora Mall sa Denver, Colorado. Wala siyang maalala kung sino siya o saan siya nagmula at tila nakalimutan na niya ang lahat tungkol sa kanyang nakaraan. Ang kanyang larawan ay inilathala sa lokal na pahayagan sa ilalim ng pamagat na biktima ng amnesia, umaasang may makakakilala sa kanya. Nang walang kumilala sa kanya, binigyan ng babae ang sarili niya ng bagong pagkakakilanlan at tinawag ang sarili niyang Jane D. Nag-aral siya sa Universidad ng Denver, nagtrabaho sa isang fast food restaurant at kalaunan ay lumipat sa Alaska kung saan pinakasalan niya si Dan Williams at nagkaroon sila ng 4 na anak na babae. Nagtayo rin si Jane ng isang negosyo sa computer services at disenyo ng website sa Sitka na tinawag na Pongo Computer Works. 12 taon matapos ang pagkawala ng mamamahayag mula sa Tacoma noong 1997, muling nabuhay ang interes sa nakalimutang kaso ni Jody Roberts. Umaasang malulutas ang kaso, inilatala sa pahayagan ang kanyang larawan kasama ang mga detalye ng mga pangyayari na nagdulot sa kanyang kakaibang pagkawala. Nagkataon nang isang babae na dating katrabaho niya sa Alaska ang nakakita ng mga larawan ng nawawalang babaeng si Jody na nakilala niya bilang si Jane D. Nakipag-ugnayan siya sa mga awtoridad at tinala sila sa bahay ng website designer kung saan napatunayan ng mga detektive na siya nga ang nawawalang mamamahayag. Ang pagkakatuklas ay naging ginhawa para sa kanyang nagdadalamhating pamilya na 12 taon na natatakot na baka wala na siya sa kanila. Sa huli, muling nagkita sina Jody at ang kanyang mga magulang, ngunit hindi niya nagawang mapanatili ang ugnayan sa kanila dahil kahit nakilala na siya, wala pa rin siyang maalala tungkol sa kanyang nakaraan. Naranasan niya ang kakaibang kaso ng amnesia na hanggang ngayon ay sinusubukan pang unawain ng mga eksperto sa medisina. Ipinaliwanag ni Michael Copas mula sa Departamento ng Neurolohiya ng UW na ang amnesia ay isa sa mga pinaka-hindi paganap na naunawaang karamdamang neurological. Ipinaliwanag niya na maaari itong dulot ng iba't ibang sali, kabilang na ang pag-atras ng isipan matapos makaranas o makakita ng isang bagay na kakilakilabot. Pinanggit din ni Dr. Verna Nepe, isang kasamahan sa UW, na ang amnesia na tumatagal ng maraming taon ay malamang na may kasamang iba pang mga sintomas na wala namang lumitaw sa partikular na kasong ito. Nabanggit na walang pagsusuri na makapagpapatunay sa pag-aangking may amnesia ang isang tao. Kung talagang nakararana si Jody ng amnesia o hindi ito matitiyak maliban na lang kung paniniwalaan natin ang kanyang sinasabi. Sinabi ng mga doktor na unang tumingin kay Jody nang matagpuan siyang pag-gala-gala sa mall na malamang ay nakaranas siya ng isang mapanganib na pangyayari tulad ng isang halos ikamatay na karanasan, kaya't nagdesisyon ang kanyang utak na burahin ang lahat ng alaala. Pero matapos ang 12 taon, maisip ng iba na baka may ilan sa mga alaala niyang bumalik na, pero wala ni isa sa mga ito ang lumitaw muli. Habang nalutas na ang misteryo kung nasaan si Jody Roberts, nagdulot naman ng mas maraming tanong ang pagkakatuklas sa kanya. Hindi pa rin natin alam kung anong mga pangyayari ang nagdulot ng kanyang pagkawala, kung bakit siya nagkaroon ng amnesia, at kung anong pangyayari ang napakasama kaya niya ito tuluyang nakalimutan. Maraming salamat sa panunood mga kaibigan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, siguraduhin pindutin ang like button. Huwag din kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod naming uploads. Ako nga pala si Ty Knots at magkita-kita tayo sa susunod.